Hello mga ka-farmlat! So welcome dito sa Lopez, Quezon kung saan may iaalok na naman po ako sa inyo isang property na may lawak or sukat na 3 hectares. So as you can see, si property po ay punong-puno ng niyog. Dito pa lang po yan sa may pinakabungad. So si property din po ay almost flat. Ayan. Kaya sa mga buyers ko po na naghahanap ng isang property na may sure return income and then at the same time may ganitong kaganda na view. Ayan. So avail nyo po itong property na to, panoorin nyo po yung full video po natin, so para magkaroon po kayo ng idea kung ito na po talaga yung property na hinahanap nyo. So tara, ikot tayo, pero syempre as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po always ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga properties na iaalok ko sa inyo. So tara, ikot na tayo. Iikot tayo kay property, pero bago tayo umikot, syempre papapakita ko muna po sa inyo yung pinaka-road na dinaanan namin patungo dito kay property. So makikita nyo po yan, ayan, yung pinakatulay, and then meron tayong pathway hanggang dito kay property. Yan po ay proposal barangay road, pero inuna muna daw po ng barangay natin yung pagpapaayos po ng mga line ng kuryente. Ano po? So tayo po ay nasa 600 meters patungo doon para po makarating po tayo ng pinaka-barangay hall natin. Meron din po tayong nasa 2 kilometers para makalabas naman po tayo ng pinaka-national road. Yung pinaka-barangay road po na dinaanan natin ay hindi pa halos sementado, pero kasyang-kasya naman po yung pinaka-sasakyan natin. Medyo malapad na po at hindi po maputik. So mabuhangin naman yung mga dinaanan natin, kaya wala tayong magiging hassle kung sakaling meron tayong sasakyan na dadalhin. Pero pagdating po doon sa may pinaka part na yon, kung saan nga po ay nasa 600 meters, hindi na po tayo makakapasok ng 4 wheels. Ano po? So motor yung gagamitin natin kasi ito po ay gagawin pa lang. So yan po ay, ang sabi, may pondo na daw po. So sana magkaroon na po talaga ng pondo para makapasok yung ating 4 wheels hanggang dito sa ating pinaka-property. Pero sa ngayon, talagang motor lang. So hindi naman magiging hassle kasi nasa 600 meters lang naman yun. At kung gusto natin pumunta kay property, yan, pwede naman tayong mag-single na motor. Cemented naman siya, pathway lang. Ayan. Ayan, so start na tayo mag-ikot kay property. So mapapansin natin meron tayong mga nagpilang mahogany tree sa may banda na to. Yan po ay parang pinakabakod na nila to another property. Pero actually po, yun pong kabila na yun ay pag-aari pa rin po ng isa sa magkakapatid. Parang meron lang silang hangganan na palatandaan para hindi sila maligaw kung sakaling mabunot po daw yung mga buhon. So meron pa rin silang palatandaan para alam nila kung saan yung hangganan ng kanilang property. Actually po si property po ay may total na sukat na 8 hectares, pero dahil ito po ay hinati-hati na ng magkakapatid, nagpatitulo na rin po sila ng kanya-kanya. So ito po yung 3 hectares na binablog natin ay pag-aari na po nung isa sa magkakapatid. So nasa pangalan na rin po ni nanay yung kanyang title. Bali, hindi na po kasama yung mga bahay na yon, and then yun. So si property po ay parang luminya dun sa ating proposal barangay road. Parang pahaba po siya. So magkakaroon po tayo ng frontage sa ating barangay road. Medyo mahaba. So mamaya titingnan natin kung gaano kahaba yung pinaka-frontage niya sa gagawing barangay road. Ang ganda. Ang daming tanim na niyog. Bibigyan natin yung details kung ilan yung nilulukad nito, and then ilan yung nakatanim talaga na niyog kay property. Ayan. So kanina dito tayo galing kung saan meron tayong lukaran ng niyog. Pakita ko ulit sa inyo yung pinaka-view ng ating pinaka-left side. Ang ganda talaga. Quality si property. So liliban naman tayo dito sa may pinaka right side. Ayan, kung saan meron agad-agad na makikitang puno ng mangga, super laki, and then marami tayong hardwood. So mamaya isa-isahin natin kung anong mga klaseng hardwood yung nakatanim kay property. Pero ganun pa rin,
Flat pa rin naman siya. Kaya carry natin ikutin si 3 hectares. Pasok tayo. Lumabas na yung aking mga kasama. Nauna silang mag-ikot para makikita namin kung saan yung pinaka-boundary niya to another property. Ayan, parang nagsisurvey na agad sila para kung sakaling papasok ako dun sa side ng mga pinapasok nila. Kabisado na nila kung saan nila ako ituturo. Marami tayong puno ng saging. And then marami tayong puno ng buli. Tapos kung mapapansin nyo po, sobrang dami niyang niyog. Ayun o. Medyo bata pa yung mga nakatanim na niyog dito. Ayan, so ikot pa rin tayo. Ang kagandahan kay property, kung sakaling may edad po yung makakabili dito, kayang-kayang ikutin kasi almost flat nga po si property, and then kagandahan dito hindi masyadong masukal, so talagang kita agad yung kagandahan ni property. Plus pa po natin marami siyang fruit bearing, so mamay iisa-isahin natin yan. Iikot muna tayo para makita natin kung ano-ano talaga yung mga nakatanim. Ganda. Puno ng saging. Medyo mahal yung saging ngayon kasi gawa po ng mga nagdaang bagyo. So medyo nagkakaroon tayo ng shortage pagdating dun sa saging, kaya medyo mahal ang bentahan ngayon. So ikot pa rin tayo. Ang ganda. Lahat ng tinatamaan ng camera natin, yan po ay sakop po lahat ni property. Street lights natin. Sa banda na yon, ang dami niyang mga puno ng buli. Yan po ay nabebenta dito sa Quezon. Bali, yung pinaka-source ng tubig natin ay sapa, and then nakapaloob siya kay property. Ayan po. Sa banda dito. Ayan, meron tayong kamyas. Sarap sa isda niyan. Meron tayong mga bagong tanim na niyog. Bukod dun sa mga namumunga na. Ganda. Super quality si property. And then meron tayong sakop na 2 pitak na palayan. Pero ito po ay hindi na tinataniman. Medyo naggubat na rin siya. Dito yan sa side na to. Bali itong part na to, ito yung dating or old na palayan. So kagandahan kay property, tayo po ay TCT title, and then buhay po ang ating seller. Bukod po doon, itong si property po ay may dati ng sukat, kaya pwede na rin po tayo hindi magpasukat. Pero kung gusto pa rin po natin magpa-relocate, ayan, pwede naman po. At sabi rin po ng ating seller, ang hindi lang niya sasagutin kung sakaling magustuhan niyo po si property ay yung transfer. So lahat naman po ay sagot na niya. Ayan, so ikot pa rin tayo. Kung mapapansin nyo po yung 2 madre cacao na yan na putol yan. Yan po ay pinaka-boundary niya to another property.
So yung kabila na lupa na yan or farm lot na yan, yan po ay pag-aari po nung kapatid ni nanay, yung seller na nagbebenta nitong 3 hectares. So hanggang dun po yung pinaka-boundary niya, and then ito yung karugtong nung 3 hectares na binablog natin for today. Ayan, ganito pa rin kaganda yung view. Sa kabuuan po na 3 hectares, ito po ay may nakapaloob na halos nasa 700 kapuno ng niyog, and then siya po ay naglulukad every 45 days ng halos nasa 2.5 tons na niyog. So for sure, tayo po ay talagang merong return income na aasahan. Ganda. Quality. Lalaki ng mga hardwood. Tayo. So meron tayo mga nakapuloob na fruit bearing na saging, langka, mangga, kainito. Meron din tayong kalamyas. Yan yung mga fruit bearing na nakapaloob kay property. Ganda, panalong panalo. May mga bayabas din tayo dito. Yung pala yung nakikita kong mga fruit bearing. Ayan. Lakas ng hangin, fresh air. So bukod dun sa ating 700 kapuno ng niyog na namumunga na, meron pa rin tayong mga pasulib na tinatawag o yung mga bagong tanim. So yan, hindi po kabilang dun sa 700. Meron naman tayong nakitang sapa na nakapaloob kay property. Ayan. So sagana tayo sa source ng tubig. Kaya kagandahan kay property, almost complete po siya. Wala sa source ng ating kuryente, tubig, and then meron din po tayong signal ng phone. So dito tayo pupunta sa ating pinaka left side ulit. Bali, dito na tayo makakat sa part na to. At yung part na yon ay pag-aari na po ulit nung isa sa kapatid ni nanay na nagbebenta ng 3 hectares. So dito na lang tayo sa side na to. Ang ganda. Kung maisipan nating pumunta kay property at tayo po ay manggagaling from Manila, so nasa 5 hours po yung ating travel time. Minsan po 6 hours pag merong traffic. Kung tayo naman po ay mamamasahero lang, so I think mga nasa 7 hours yung ating travel time. Marami po kasing stopover pagka mga bus po yung sinasakyan natin. Meron tayo mga hardwood dito na batino, maulawin. Mga hardwood natin. Niyog dito sa part na to. Sarap ikutin ni property, talagang halos wala kang makikitang sukal maliban dun sa mga yan, mga hardwood na yan na hindi naman pwedeng basta-basta putulin, lalo't kung wala pa tayong paggagamitan. Yun lang yung pinakasukal niya. Yan, marami rin siyang ganitong anahaw na maliliit. Yan po ay nabebenta dito at yung price niya is nasa 3 pesos ang isa. So yan, pwede natin paramihin yan tapos pagkakitaan din. Yung mga nilulukad nila. Kung sakali magustuhan nyo si 3 hectares, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen.
At kung meron man po akong hindi nasabi about dito sa property na to, meron po kaming description box. So, paki-click na lang. So, nandito tayo sa may pinaka-likod ng part ni property kung saan meron tayong makikitang medyo malaking sapa. Yung unang nakita nating source ng tubig dun sa may unahan, medyo maliit lang po yun. So, dito sa may pinaka-likod, ayan. Tignan kaganda yung source ng tubig niya. Dito tayo dadaan para kalabas tayo dun sa pinaka barangay road. May daan din dito. Grabe yung puno ng niyog. Sobrang dami ng bunga. So, sa mga buyers natin dyan na naghahanap ng property na mayroong malaking return income and then mayroong ganitong ka-quality na farm lot, ayan, so avail na po kayo. Ganda. So palabas na tayo kay property. Sa mga buyers po natin na naghahanap ng mga small cut, so still available po ang ating mga subdivided lots sa Lopez and Tagkawayan. So kung sakaling maibigan nyo yung mga small cut lang natin, and then at the same time sila po ay mga pahulugan po, ano po. So sa mga gusto pong magpundar ng mga buyer po natin dyan na wala pang malaking budget, ayan, pwede po kayo mag-avail sa aming 200 hanggang 500 square meter na pa pwede nyo pong hulugan in 2 to 3 years. So ayan, pwede po kayo mag-inquire sa aming same number na nasa taas ng yung screen. And by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And so abang-abang pa ulit po kayo sa mga properties na i-upload namin. Isang maganda at quality property na naman yung na-visit natin for today. At ulitin ko lang po, ito po ay located dito sa Lopez, Quezon. Ganda! Thank you for watching.